Dumaldal mga kababayan si Marcoleta, hindi man siya tinatanong. Hindi man siya tinatanong. Basta sinabi na lang niya yan doon sa kanyang programa sa Net25 kasi Iglesia ni Cristo itong si Marcoleta. Ngayon, ayaw niyang i-mention kung sino yung mga identities. Lumabas pa rin kung sino. Si Mike Defensor pala. Tapos may dalawa pang iba na nagbigay sa kanya. Hello po mga kababayan. Ano anya Mr. Maravillas yung latest na balita ngayon? Yan po, pinahamak ni Senador Marcolita yung kanyang sarili. Yung kasong plunder mga kababayan. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, all of the evidence niya came from him, from what he said in his confession in the Commission on Elections. These were not inventions. Even you know this. You watch all of his footage on Net25 in other stations. Nakita na ninyo mga kababayan. So lahat na mga alipores ni Digong. Lahat ng mga alipores mga kababayan ni Sara, puro na may kaso ngayon. Plunder. O, di ba? Mga kababayan. At ang ebidensya ay galing mismo sa kanila. True confession. Hindi man natin alam, mga kababayan. Hindi man alam ng ombudsman ang nagkwento ng kanyang plunder case, si Marcoleta mismo. Inamin niya sa interview ng Net25 at iba pang mga interview sa kanya sa media yung kanyang pagkakasangkot sa indirect bribery and a case of plunder. Kasi yung sangkot na amount mga kababayan, more than 50 million, 75 million pesos. Ngayon, pati yung nagbigay sa kanya ng pera, Dawit, si Mike Defensor. O, di ba? Ito yung sinasabi natin na no talk, no mistake. More talk, more mistakes. Talagang sa sobrang kadaldalan po. Ipapahama ka talaga sa sobrang kadaldalan. Ito yung nangyayari sa kampo ng mga Duterte, pati sa kanyang mga alipores. Ito ngayon yung sinabi ni Boying Rimulya sa interview. Marcoleta already confessed on TV show. Sabi po ni Rimulya, sa isyu ng kasong plunder na kinakaharap ngayon ni Senador Marcoleta, nag-privilege speech si Marcoleta kahapon. Sa kanyang manifestation mga kababayan kahapon sa Senado, sabi ni Marcoleta, the complaints filed by the Office of the Ombudsman against him and his alleged donors were made to punish dissent. Sagot ni Rimulya, I do not want Anya to get into the political mix of it because his case is very clear. Malinaw Anya, lahat Anyang mga ebidensya galing mismo sa kanya. From what he said in his confession in the Commission on Elections, these were not inventions. Even you know this, you watch all of his footage on Net25 in other stations. Marcoleta in his show aired in Net25 noong November 8, 2025 said at that time in Filipino, my friends Anya really gave me contributions. Do you know what? Their only request was just one Anya. Please accept our help. I was a congressman then. Kong, we believe you. You deserve to reach the Senate. Please accept this amount. There were many of them.
they only had one request of me, that I would not disclose their identities. Dumaldal mga kababayan si Marcoleta, hindi man siya tinatanong. Hindi man siya tinatanong. Basta sinabi na lang niya yan doon sa kanyang programa sa Net25 kasi Iglesia ni Cristo itong si Marcoleta. Ngayon, ayaw niyang i-mention kung sino yung mga identities. Lumabas pa rin kung sino. Si Mike Defensor pala. Tapos may dalawa pang iba na nagbigay sa kanya. Si Joseph Espirito and Aristotle Viray na damay sa kasong plunder and indirect bribery complaints. Pati yung mga donor niya, pinamag ni Marcoleta. O di ba? Mga kababayan, sa kadaldalan niya. O ito na tuloy yung latest. Breaking news. Marcoleta, Defensor, two others barred from leaving the Philippines. The Sandigan Bayan issues a travel ban against Senator Rodante Marcoleta, former Representative Defensor, and businessman Aristotle Viray and Joseph Espirito. Nagbigay na kay Marcoleta na kaso pa. Tapos ngayon, may hold departure order. Hindi na sila makalabas ng Pilipinas. Isabi ko sa inyo, pag dumikit ka sa mga Duterte senators, basta sa mga Duterte, pag dumikit ka, may magnet po ng kamalasan. Puro kasi illegal, mga kababayan, ang pinagagawa. Labag sa batas. Nasilip ngayon ang ombudsman. O, di ba? Ayan kasi, napakadaldal. Hindi man tinatanong kung sino yung mga donors. Idumaldal, nadulas yung dila niya. Siguro, tinokso ng demonyo. Biglang nakapag-confess, mga kababayan. Ayan tuloy, patong-patong na kaso. Damay, mga nadamay, pati yung mga donor niya. Plunder. Yan o. The complaint stated that this 75 million donation, kasi 30 million kay Mike Defensor, 25 million mula mga kababayan kay Espirito, and Viray 20 million naman. Kaya total 75 million. Hindi siya dineclare, mga kababayan, sa SALN. At pati sa kanyang sose, pinatawad ng hindi pinapanagot ng COMELEC, pinapanagot ngayon siya ng ombudsman kasi hindi kasama sa SALN. O, di ba, mga kababayan? Ito, pakinggan natin si Boyeng Rimulya. Napakalinaw. Yung lahat ng ebidensya dito galing na sa kanya. Sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Madaldal kasi. Pati kayo, alam niyo yan. Yung mga footages niyan, napanood niyo lahat yan sa Net25 at sa iba't iba pa mga istasyon kung saan sinasabi niya nga na ginastos niya pa nga yung pera. Ginastos niya. Di ba, inangkin niya, ginastos niya at tila walang pag-aalinlangan sa kanyang gawain. Pero ito, papasok talaga sa batas. Papasok siya. With regard to the other senators. Plunder din yan. Plunder. Kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Marami daw. Nadama yung mga donor sa kanyang kadaldalan. O ngayon, ang depensa ni Marcoleta, mga kababayan, ang intensyonan niya ng kaso is to silence me. Let me say this at the beginning. It has failed. I will not be silenced. Walang gustong magpatahimik sa'yo. Mas maganda nga, dumaldal ka lang ng dumaldal. Kasi
sa pagdadaldal mo dyan sa Senado at pati sa radyo, ayan tuloy, may kaso kang plunder. Damay pati mga donor mo. O, di ba? Mga kababayan? Yes, sabi ng mga netizens, di wag kang manahimik, INC ka pero nasa politika. How come? Ulul. Sabi ni Ashley Garbin, akala ni Marcoleta pinapatahimik siya. Hindi niya matanggap na hindi ito paninita kundi paniningil sa sarili niyang ginawa na siya rin ang nagdala sa sitwasyon na kinakaharap niya ngayon. Huwag niyo naman gawing ulaga lahat ng mga Pilipino na basta na lang maniniwala sa mga kaik-ikan nyo, ulagang didiis lang ang maniniwala sa drama nyo. Sabi ni Ricardo Talag, how can you face the problem if the problem is your face? O, di ba? Sabi ni Hamlet Tumaroy, it is not silencing you. In the first place, these are allegations. Answer it. Don't be silent. Correct. Wala pong nagpapatahimik sa kanya. Dumaldal ka lang ng dumaldal. O, di ba? Puro lang kayo hinala. Gawa-gawa kayo ng mga katarantaduhan. Mga labag sa batas. Pagkatapos, pag pinanagot kayo sa batas, sasabihin ninyong ginigipit kayo. Walang ganon. Sa husgado ka na lang magpaliwanag. Tama po, mga kababayan?